My God, I hate drugs. Inalok ni PNP Chief Ronald De La Rosa na sa PNP Custodial Center ikulong si Senator Laila De Lima sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Naharap si De Lima sa 3 kaso ng paglabag sa Dangerous Drugs Act dahil sa pagkakasangkot umano niya sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De La Rosa, ang PNP Custodial Center sa Camp Crame ang isa sa mga pinakaligtas na kulungan sa bansa dahil nasa loob ito mismo ng kampo. Doon din nakakulong ang mga dating senador na sina Bong Revilla at Jigo Estrada na parehong nadawit sa PDAF scam nung Justice Secretary pa si De Lima. I am just waiting for instructions from the competent courts kung just in case kailangan na gamitin yung aming Crame Detention Center. I promise her she will be very, very safe inside Camp Crame. First time ni Pangulong Rodrigo Duterte sa presidential summer residence na The Mansion sa Baguio City. At kahit doon, nakakulambo ang kanyang kama. Meron din siyang litrato ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Kitty. Nagpunta sa Baguio si Pangulo Duterte para dumalo sa PMA Alumni Homecoming. Inutusan ni Pangulong Duterte ang Anti-Money Laundering Council na ilabas kung magkano ang kanyang pera. Kasunod ito ng sinasabi ni Senador Antonio Trillian IV na may mahigit 2 bilyong piso umano na hindi idineklara ang Pangulo sa kanyang salin. Nakatutok si Joseph Moro. Sa harap ng Philippine Military Academy Class 67, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang ilantad kung magkano ang kanyang pera. Kasunod ito ng akusasyon ni Senador Antonio Trillanes IV na may naglabas-masok na 2.2 billion pesos sa mga bank account ng Pangulo. It's pure garbage. But, you know, I'm president. I've ordered AMLAC and everybody to give information sa what's my worth in this in terms of pesos in this planet. So hindi ko kayo hiyain. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ahensyang pumoprotekta sa confidentiality ng mga bank account. Ayon sa AMLAC, makikipag-ugnayan sila sa kanilang mga senior official bago maglabas ng official statement kaugnay rito. Pero duda si Trillanes kung seryoso ang Pangulo. Political bluff lamang daw ito dahil hindi raw basta gagalaw ang AMLAC nang walang formal na written request ang Pangulo. Ang mas mabuti raw gawin ng Pangulo maglabas ng waiver sa bank secrecy law para sa mga bank account nito at maipakita ang record ng mga perang pumasok sa mga ito. Wala namang naging sagot ang Pangulo kay Trillanes sa kanyang talumpati kanina sa alumni homecoming ng PMA. Ang isa sa mga binanggit ng Pangulo ang matagumpay raw na kampanya laban sa droga. Inulit din niya ang isa sa mga hamon ng bansa, ang banta ng teroristang grupong ISIS. I directed the PMA with the support of the AFP to conduct a war against illegal drugs, and it was by and large successful. I have directed AFP and PNP to continuously contain the ISIS threat through intensified operation using all available assets and resources. Di rin nakaligtas sa Pangulo ang nakaraang administrasyon. In the past, our government verged on failure because those who were in the position to help deliberately withdrawn decisions which favored only themselves. Nagpahayag naman ng kanilang suporta sa kampanya kontra droga ang PMA Alumni Association Incorporated. Inadapt nila ang Pangulo bilang honorary alumni. Mula rito sa Baguio City, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Handa raw ang kampo ni Senadora Laila De Lima na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kaniya kaugnay ng umano'y drug trade sa New Bilibid Prison. Balitang hatid ni Salima Refran. The people of the Philippines versus Laila M. De Lima. 3 kasong kriminal ang sinampa ng Department of Justice laban kay Senadora Laila De Lima, lahat kaugnay ng umano'y kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Isinampa ang mga kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court sa halip na sa Office of the Ombudsman. These offenses belong to the exclusive original jurisdiction of the Regional Trial Court. Wala pong jurisdiction dito ang Sandigan Bayan, kaya't it is but proper, right and proper, that it be filed before the Regional Trial Court.
Kapwa-akusado ni De Lima sa dalawang kaso ang dati niyang karelasyon at driver bodyguard na si Ronnie Dayan. Akusado din sa ibang kaso ang dating hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Franklin Bucayo, dating officer in charge ng Bucor na si Rafael Ragos, ang high-profile bilibid inmate na si JB Sebastian, dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez, dating kawani ng Bucor na si Wilfredo Eli at ang nagpakilalang pamangkin daw ni De Lima na si Jose Adrian Dera o Jad De Vera. Ang mga kasong sinampa pawang mga paglabag sa ilang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at walang piyansa. Kung mahahatulang guilty, may parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Nagugat ang mga kaso sa umano'y partisipasyon ni De Lima sa bilibid drug trade noong siya'y kalihim ng DOJ. Base sa salaysay ng ilang high-profile inmate ng bilibid na umaming sangkot sa drug trade, nagbigay raw sila ng pera kay De Lima para sa kanyang kampanya sa nakaraang eleksyon. Ibinasura naman ng DOJ ang mga reklamo laban sa mga high-profile inmate na sina Herbert Colango, Engelberto Durano, Vicente C., Jojo Baligad at Peter Co. Gagamitin daw silang state witnesses laban kay De Lima. Ibinasura rin ang reklamo laban kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na inasahan na niya ang mga kaso at handa raw tumugon ang kanyang mga abogado. Matagal na rin daw siyang handang maging bilanggong politikal ng rehimeng Duterte. Ang mga kasong ito raw ay buwelta at pananakot lang sa kanyang pagbatikos sa extrajudicial killings. Tanggap daw niya kung ang kanyang kalayaan ang kabayaran sa kanyang paninindigan laban sa umano'y pang-aabuso ng rehimeng Duterte. Pero hindi raw siya patitinag at patuloy na lalaban. Haharap daw si De Lima sa media sa Lunes kung kailan inaasahang iraraffle na ang kaso at posibleng maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Ito po ay hindi politika. Hindi po ito produkto ng politika. Ito po ay produkto ng trading sa droga. Hindi po nila ito minadali at hindi po totoo yung in-expedite ko raw para siya ay maaresto. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. Biro mo lahat. Siya lang nag-deny. Lahat tinuturo siya. Just to face the music. Actually, ilang testigos yun. It took months to develop the case. Alam naman ng Pilipino yan. Alam ng Pilipino, ganon talaga ang estilo niya. Paniwala naman ng mga taga-suporta ni De Lima, political persecution ang ginagawa sa senadora. Makakasiguro kayo na sasabayan, especially ng mga kababaihan, si Senator Laila De Lima, magmula dun sa pag-aresto sa kanya hanggang sa pag-vigil sa labas kung kailangan man. Kinondena naman ng Liberal Party ang illegal umanong pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Senadora Laila De Lima sa isang regional trial court. Giit ng LP ang Sandigan Bayan at hindi ang RTC ang may jurisdiksyon sa kaso. Dahil ang mga akusasyon ay sinasabi nangyari noong siya si Secretary pa si De Lima na nawagan ng LP ng patas na pagdinig sa kaso. Mistulang hinatulan na raw kasi si De Lima bago pa man kasuhan. Libo-libong Katoliko ang lumahok sa Walk for Life, kabilang ang ilang obispo at si Senador Laila De Lima. Layunin ng prayer rally na isulong ang pagpapahalaga sa buhay at labanan ang muling pagbuhay sa death penalty at extrajudicial killings sa bansa. Nakatutok si Rida Reyes. Sa mga bitbit nilang placard, malinaw ang mensahe ng libo-libong Katolikong sumali sa Walk for Life sa Quirino Grandstand, Maynila. Tuldukan ang mga pulisiyang wala raw pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kabilang na ang planong pagbuhay sa death penalty at kampanya kontra droga na humantong daw sa extrajudicial killings. Ang lakas ng pagmamahalan ang siyang pipigil sa nakamamatay na karahasan. Lakas, hindi dahas. Sa kabila raw ng maaanghang na pananalita ng Pangulo laban sa simbahan. We are not hitting back on any person. We are defending the life of people. Kasi hindi naman yan ang paraan. We should not keep silent. No, whenever our values are being trampled upon. Ayon kay CBCP President Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na dumalo rin sa aktibidad, hindi solusyon ang pagpatay para itama ang mali. Dumalo rin si Senadora Laila De Lima. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero nauna na niyang sinabing nakikiisa siya sa pananaw at paninindigan ng mga kalahok sa Walk for Life.
Si Joymar na dating lulong sa droga, nakiisa rin sa pagtitipon para patunayang posible ang pagbabagong buhay. 13 years akong drug addict and now it's been 22 years na hindi na ako gumagamit ng drugs. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng naturang pagtitipon. Narito tayo para sa Walk for Life, alang-alang sa mga hindi na makalakad dahil sa kasalanan natin sa kanila. Hindi sila makalakad dahil pinatay at tayo ay natakot makisangkot. Hindi sila makalakad dahil natatakot na baka sila ang isunod na barilin. Hindi makalakad dahil lulong sa droga. Hindi makalakad na pinatay ng nabulagan ng isip dahil sa droga. Hindi makalakad dahil ang ating mga kasalanan ay kasalanan laban sa buhay. Ang Walk for Life ay para sa kanila, lalakad tayo at tatayo para sa kanila. Ang Walk for Life ay hindi para ipagtanggol ang drug addict o ang mga mamamatay tao. Ang kriminal ay dapat arestuhin, kasuhan, hatulan at ikulong upang iwasto ang pagkakamali. Dapat patunayan ang pagkakasala sa korte ng batas, hindi sa batas ng bala. Ang Walk for Life ay hindi protesta, kundi paninindigan para sa kabanalan ng buhay ng tao na galing sa Diyos. Ang Walk for Life ay Walk for God. Nananawagan po kami sa mga kongresista na hayaang bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Ang partido politika ay pansamantala. Ang konsyensya ang tinig ng Diyos na nakatanim sa ating kalooban. Igalang natin ang konsyensya. Malapit nang sumikat ang araw, may pag-asa tayo. Huwag kayong matakot sa dilim. Huwag mamuhay sa takot. Tinatakot nila tayo. Kumakalat ang takot at pananakot. Tinatakot tayong papatayin. Tinatakot tayo at nagpapatakot tayo. Hindi tayo magpapatakot at walang pwedeng manakot sa atin. Harapin natin ang mananakot at ipakita natin ang ating lakas ng loob. Umarap tayo sa nagbabanta at ipakita na kasama natin ang Diyos sa ating lakas. Hindi nila tayo maaaring takutin dahil mas malakas ang tiwala natin sa Diyos. Amen? Amen! Bayang may tiwala sa Diyos, huwag matakot. Lakad na para sa buhay. Walk for life! Because anyone has died has been set free from sin. Now if we die with Christ, spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Help of Christians, save for us. Queen of angels, save for us. Queen of patriarchs,